Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 4, at nais ko pong basahin ay nagsisimula sa talatang 1 hanggang talatang 16. Ang ating pong babasahin ay meron pong kinalaman sa Lord's Day 1 na kung papaano na ang mga mananampalataya ay merong tanging kaaliwan sa buhay at kamatayan. Ganito po ang siyang isinasaad sa Roma Kapitulo 4, talatang 1. Ano nga ang ating sasabihin na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa, ay meron sana siyang ipagmamapuri, dapat hindi sa Diyos. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya'y ibinilang na katwiran. Ngayon sa kanya na gumagaway, hindi ibinilang na biyaya ang ganti kundi utang. Dadapot sa kanya ay hindi gumagawa, ngunit sumampalataya sa kanya na umaring ganap sama-sama. Ang kanyang pananampalataya ay binibilang na katwiran. Gaya naman ng sinasambit ni David na kapalaran ng tao na sa kanya'y ibinibilang ng Diyos ang katwiran ng walang mga gawa, na sinasabi, mapapalad Diyoong ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Mapalad ang tao na sa kanya'y hindi binibilang ng Panginoon ang kasalanan. Sinambit nga baga ang kapalaran ito tungkol sa pagtutuli o tungkol din naman sa di pagtutuli? Sapagkat sinasabi natin kay Abraham ay binilang na katwiran ang kanyang pananampalataya. Paano nga ito'y ibinilang nang hindi nang siya'y bagay nasa pagtutuli o sa di pagtutuli? Hindi sa pagtutuli, kundi sa di pagtutuli. At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng katwiran ng pananampalataya na nasa kanya samantalang siya'y nasa di pagtutuli upang siya'y maging ama ng lahat ng mga nagsisampalataya, bagaman siya'y nasa di pagtutuli upang ang katwiran ay maibilang sa kanila. At ang ama ng pagtutuli nila ay hindi lamang sa pagtutuli, kundi pati naman sa mga nagsisilakad sa mga bakas niyong pananampalataya ng ating amang si Abraham na nasa kanyang nang siya'y nasa di pagtutuli. Sapagkat hindi sa pamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kanyang binhi na siyang magmamana ng sanlibutan, kundi sa pamagitan ng katwiran ng pananampalataya. Sapagkat kung silang nangasa kautusan ay siyang mga tagapagmana, ay walang kabuluhan ang pananampalataya at nawawala ng kabuluhan ang pangako. Sapagkat ang kautusan ay ginawa ng galit o gumagawa ng galit, datapwat kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalansan. Dahil dito, sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi, hindi lamang sa mga kautusan, kundi pati naman sa mga nasa pananampalataya ni Abraham na ama nating lahat. Hanggang dito lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Mga minamahal, tayo po ay nasa Lord's Day 1. Magsisimula muli tayo sa pag-aaral ng Heidelberg, sapagkat naniniwala tayo na ang Heidelberg ay naitala sa panahon noong reformasyon, noong mga 1516,
At dito ay tinutukoy na sa pamagitan ng Heidelberg ay ito'y naging kaaliwan ng mga mananampalataya. At maging sa ating katanahunan ay tayo'y nagagalak sapagkat dumating ang Heidelberg Catechism sa atin na dito ay may mga sagot ang mga katanungan at tayo'y nagagalak sapagkat ang mga bagay na ito ay nagiging kaalaman natin, karunungan natin, dagdag sa ating pananampalataya na tumitibay ang bawat isa at tunay nakamangha-mangha ang mga bagay na ito. At sa susunod na mga linggo ay ating pag-aaralan ang panibagong Heidelberg na ito na magsisimula sa Lord's Day 1. Sapagkat ang Heidelberg ay nabibilang ito ayon sa number ng Sundays. So sa loob ng isang taon ay merong 52 Sundays. At ang Heidelberg ay naiangkop sa bawat Sunday upang sa gayon ay mabatid natin ang mga kahalagahan ng paglilingkod at pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. At naway maging dalangin natin ay sa loob ng susunod na isang taon, sapagkat isang taon natin pag-aaralan ang Heidelberg Catechism, madagdagan yung ating kaalaman, lalong uminit ang ating pag-ibig sa ating Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat yung pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa atin at ibinigay sa atin ang kanyang buktong na anak upang tayo ay tubusin mula sa ating mga kasalanan, sapagkat sa harapan ng Diyos tayo ay patay. At sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo ay tinubos yung ating mga kasalanan at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So nagagalak tayo sa bagay na yun sapagkat kailan namatay ang Panginoon Jesucristo at umakyat sa langit, 2,000 taon na ang nakalilipas. Ginawa na niya yung kaligtasan natin at ginawa na niya na ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan upang pagdating niya ay tayo'y madala niya sa kanyang kaharian na itinakda bago pa gawin ang sanlibutan. Ngayon, tayo ay magsisimula ngayong magbilang ng mga tanong. At meron tayong 2 tanong na ating tatalakayin ngayong umaga. At ang unang tanong, ano ang tangi mong kaaliwan sa buhay at kamatayan? Ito ay tanong sa bawat isa. Tanong ito sa iyo, ito ay tanong din sa akin. Ano ang kaaliwan? Sapagkat ang tao sa kanyang sarili, wala siyang kaaliwan sapagkat walang kaaliwan sa kadiliman. Wala kang makikita sa kadiliman, puro madilim. Walang liwanag, wala kang makikita na anumang bagay sa kadiliman, wala kang masusumpungan na anino o aninag man o liwanag ng galing sa buwan o galing sa araw. Wala kang makikita sa kadiliman ng mga bagay na nakikita natin. O kaya nga dito ay tinutukoy yung tanging kaaliwan sa buhay. Ibig sabihin, habang tayo ay nabubuhay dito, ano ang ating kaaliwan? At kung sakaling tayo ay mamatay at lisanin natin ang sanlibutan, ano ang ating kaaliwan? Kaya ang sagot dito na hindi ko pag-aari ang aking sarili. Sa halip, ako'y pag-aari ng aking tapat na tagapagligtas na si Jesucristo. Ibig sabihin, talagang tayo ay pag-aari ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat ibinuhos ng Panginoong Jesucristo yung kanyang pag-ibig sa atin. At tayo ay tinubos.
Ang katubusan natin ay katawan at kaluluwa. Tinubos yung ating katawang ito, bagamat wala tayong nakikita na pagbabago, yung ating kaluluwa ay mayroong pagbabago sapagkat ginawa tayong bagong nilalang. Na sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang at makikita natin ito sa mga mananampalataya. Kung sila ay binago ng Panginoon at ipinanganak sa Espiritu, makikita natin sila'y bagong nilalang. At makikita natin ang bunga. Ano ang bunga? Pag-ibig. At yun ang sinasabi sa Galatia, Kapitulo 5, talatang 22 at 23. Yun ang bunga na nananatili sa buhay at puso ng mga mananampalataya sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang nagbangon sa kanya mula sa kamatayan at may buhay siyang walang hanggan. Matuwid lang na ang buhay ng isang mananampalataya ay magbunga ng binabanggit bunga ng Espiritu. Sa Galatia, Kapitulo 5, talatang 22 at 23. O kaya nga dito, tinutukoy na sa buhay man o sa kamatayan ay meron tayong kaaliwan. At ang kaaliwan natin ay ang Panginoong Jesucristo sapagkat siya ang ating tagapagligtas. Binigyan niya ng ganap na pagbabayad ang para sa kapatawaran ng lahat kong kasalanan. Sapagkat nang magkasala ang tao, si Adan, minana natin ang kasalanan. Minana natin ang kahatulan. Ano ang kahatulan? Kamatayan. Kaya ang lahat ng tao ay mamamatay. At hindi lamang yon, nadamay rin ang lahat ng mga nilalang ng Diyos. Ang mga hayop, halaman, pati itong sanlibutan ito na ating pinatatayuan at nilalakaran. Ito ay kasama na nadamay sa kasalanan ni Adan. O kaya nga sa pagdating ng Panginoon, kinakailangan palitan ang sanlibutan ng bagong langit at ng bagong lupa. Yan ang napakatindi ng kahatulan na binanggit ng Panginoon kay Adan na sa oras mong kainin yan, ikaw ay mamamatay. So ang kamatayan at kasalanan, pagsalansang, kadiliman ay minana natin kay Adan. Walang liwanag sa atin, aandap-andap. Merong maliit lang pero andap-andap lang. At ganoon ang ating buhay. Kaya nga, ang ginawa ng Panginoon, binayaran niya ang kamatayan para sa atin. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat ng tao ay mamamatay. Kaya dito, tutukoy na binayaran ng Panginoon para sa kapatawaran natin sa lahat ng ating mga kasalanan. At ito ay sa pamagitan ng kanyang mahalagang dugo. Napakahalaga ng dugo ng Panginoon sa Kristo. Sa Old Testament, ang dugo ay simbolo ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat sa Hebreo, tinutukoy na yung mga dugong yun na ihandog para sa tao, dahil sa kasalanan na inihandog sa Panginoon, ay hindi tunay na nakapag-aalis ng kasalanan ng tao, kundi ang dugo lamang ng ating Panginoong Jesucristo. At pinalaya niya ako mula sa lahat ng kapangyarihan ng diablo. So, kinalas, tinanggal, inalis ang kapangyarihan ng diablo sa buhay ng isang mananampalataya. At sinasabi dito na pinangangalagaan niya ako sa paraang walang kahit isang hibla ng buhok ang mahuhulog mula sa aking ulo nang hindi kalooban ng aking Ama.
Ibig sabihin, kahit yung buhok natin ay pinangangalagaan ng Diyos. Sapagkat siya ang may gawain. Siya ang may lalang sa atin. At lahat ng bagay, sabi dito, ay pinangangalagaan tayo. Bawat bahagi ng ating katawan, bawat parte ng ating katawan, kahit na yung kaloob-looban at nasa loob, ay pinangangalagaan ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, oo, na ang lahat ng mga bagay kailangan ay sumusunod tungo sa aking kaligtasan. Sa makatwid bagay sa pamagitan ng banal na Espiritu, tinitiyak din niya sa akin ang buhay na walang hanggan. At ginagawa niya akong matapat na nagkukusa at handa mula ngayon na mamuhay para sa Kanya. Yan ang dahilan kung bakit nang umakyat ang Panginoon Jesucristo ay ipinangako niya sa mga mananampalataya na Kanyang isusugo ang Kanyang Espiritu o ang banal na Espiritu upang manahan sa bawat mananampalataya na tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Pag ang isang tao ay tinubos ng Panginoon, ang banal na Espiritu ay nasa Kanya. Sapagkat, sabi sa banal na kasulatan sa Roma, kung walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi pag-aari ni Kristo. Kaya, may tatak, merong seal ang mga mananampalataya na sa kanila ay naroon at nalalaman ng mga mananampalataya kung ang buhay niya ay binago at tinubos at ang banal na Espiritu ay sumasa kanya. Yan ang sagot sa tanong bilang 1 at yung ikalawa na tanong, ilang bagay ba o ilang mga bagay ang kailangan para malaman nung ikaw na nasisiyahan sa kaaliwang ito ay maaaring mabuhay at mamatay na may kagalakan. So, 3 ang kasagutan dito. Una, gaano kalaki ang aking mga kasalanan at kapighatian. So, tayo bilang mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, nababatid natin ngayon ang sukat, laki ng ating kasalanan. Sapagkat ang ibinuwis para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan ay hindi kayamanan, hindi salapi, hindi mga bagay na narito sa lupa, kundi ang buhay at katawan ng ating Panginoong Jesucristo at kapighatian. Ganyang kalaki ang ating kasalanan at kapighatian. At ang pangalawa, paano ako maaaring maligtas sa aking mga kasalanan at kapighatian. So, tinutukoy muli dito, ang kaligtasan natin sa mga kasalanan at kapighatian ay kinakailangang nababatid natin. At yun ay ang Panginoon sa Kristo. At ang pangatlo, paano ko maipahahayag sa Diyos ang aking pasasalamat sa ginawa niyang pagliligtas. Kung nadama natin na tayo ay pinatawad, tinubos, at pinagkalooban ng buhay na walang hanggan, bubukal sa ating puso ang pagpapasalamat sa Diyos na siya ang gumawa ng mga bagay na ito sa ating buhay. Kaya magiging tema natin ay ang tangi lamang kaaliwan sa buhay at sa kamatayan ng isang mananampalataya. Tunay na ang maging hangarin natin ay katulad ni Pablo na hangarin ngayon na tayo ay may buhay na walang hanggan.
ito ang magiging pinaka-goal natin sa buhay, yung sinasabi ni Pablo sa Kapitulo 3 ng Pilipos, Kapitulo 3, talatang 10. Ang sabi dito, upang makilala ko siya, ang Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ang namamagitan at tagapagligtas sa atin, at siya ang sinugo ng Ama para sa atin, at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Kung aking tamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. So sa pamagitan nito, na ngayon na meron tayong buhay na walang hanggan, ay kinakailangang mabatid natin at matamo natin sa ating sarili sa pamagitan ng Panginoon Kristo ang paraan ng pagkabuhay na maguli sa mga patay. Sapagkat nang tayo ay tubusin ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang kamatayan, tayo ay tinubos din mula sa kamatayan at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Iyon ang buhay na mabuti sa mga patay. Kaya't ito'y naging kaaliwan. Ilang bagay lamang ang ating pag-aaralan, mga minamahal, ngayong umaga, at ito ay tungkol sa kaaliwan ng isang mananampalataya. At ang ikalawa ay ang pananampalataya ng isang mananampalataya at ang kagalakan ng isang mananampalataya. So una, ano yung kaaliwan ng isang mananampalataya? Ang tanong kasi ay, ano ang tanging kaaliwan sa buhay at kamatayan ng isang mananampalataya? So kanina ay binasa natin yung kasagutan. So ang nakikita natin, mga minamahal, ay ang lahat ng mga tao ay nasa kadiliman dahilan sa kasalanan ni Adan. At lahat ay nasa kapighatian. Lahat ay walang kapayapaan sapagkat ang buhay nila ay miserable, buhay na matapos mahulog sa tukso, sa sulsol ng diablo. So si Adan ay iniligay ng Diyos sa hardin ng Eden. At sinabi ng Panginoon, lahat ng mga bagay ay makakain mo. Pero yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama ay huwag mong kakainin. Yung bunga ng punong yun, ang tawag ay bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Ngunit dahil sa sulsol ng diablo, kumain si Adan. At nung siya'y makakain, immediately, pinatulan na siya ng Panginoon ng kamatayan at pinalayas doon sa paraiso, sa Eden. At nung siya'y palayasin doon sa Eden, ang naramdaman niya ay miserableng buhay, walang kapayapaan, nasa kadiliman, nasa kapighatian, talagang lingkod ng diablo sapagkat sinunod niya ang diablo. Ngayon, dahil sa kadiliman, hindi alam ni Adan kung papaano babalik doon sa paraiso. Wala, hindi niya alam na bumalik sa paraiso. Yun ay isang bagay na nakakalungkot. Wala rin siyang alam kung papaano na iwawaston niya ang kanyang buhay dahil sa kasamaan.
Kaya ang buhay ni Adan ay katulad na sinasabi ni Isaiah, Kapitulo 57, talatang 20. Nang sabi dito, ngunit ang masama ay parang unos na dagat o maunos na dagat, subalit hindi maaaring humusay at ang kanyang tubig ay umaalimbukay ng burak at ng dumi. Ito ang kalagayan ng tao dahil na nasa kadiliman. At sabi sa talatang 21, walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, sa mga masasama. Verse 21 yun. Kaya ang tao, walang kapayapaan. Miserable ang buhay. Nasa kadiliman, nasa kapighatian. Pero sa kabila nito, ang Diyos sa kanyang dakilang kahabagan at pag-ibig, gumawa siya ng paraan. Naglaan siya ng paraan upang muling mabalik ang mga nagkasala laban sa Kanya. At ito ay sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Na ang Panginoong Jesucristo, bago itatag ang sanlibutan, ay siya ay itinalaga na tagapagligtas upang iligtas niya ang mga tao na ibinigay sa Kanya ng Ama. At yung mga ibinigay ng Ama sa Panginoon Jesucristo, ito ang tinatawag na mga anak ng Diyos. At yan ay masusumpungan natin sa Hebreo Kapitulo 2, na kung paano na ang sabi doon ay ibinigay ng Ama ang mga anak sa Kanya. Sapagkat ang Panginoon Jesucristo ang panganay sa lahat ng mga anak ng Diyos. At yun ang kalooban ng Ama na nasa langit, na maging kaaliwan ng mga mananampalataya at maging kalakasan ng mga nagtitiwala sa Panginoong Jesucristo, na ang kasiyahan ng bawat mananampalataya ay merong nagbayad ng kanyang kasalanan. Siguro tatanong sa atin, sino ang nagbayad ng iyong kamatayan? Sino ang nagbayad ng iyong kasalanan? Sino ang nagbayad ng iyong pagsalansang? Masasagot natin, ang Panginoong Jesucristo, na nagbigay ng kanyang buhay para sa atin at tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang kapatawaran ng ating mga kasalanan ay walang hanggang buhay sa pamagitan ng pagbubuhos ng kanyang dugo. Sapagkat ang lahat ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay nabuhos doon sa krus sa Kalbaryo para sa ating mga kasalanan at mapatawad tayo. Sapagkat sabi sa Hebreo, yung dugo niya, ang kanyang makapangyarihan dugo, ang iwinisik sa atin upang makalinis ng ating mga kasalanan. At matamo natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, ang walang hanggan buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya't makapangyarihan ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kuminsan, nakakakita tayo ng mga larawan na ang Panginoon Jesucristo ay nakapako doon sa krus sa Kalbaryo. Yung iba, tinititikan lang, walang halaga para sa kanila. Pero pag binasa natin ang banal na kasulatan,
buong buhay ng ating Panginoon sa Kristo ay ibinigay para sa atin. Binigay. Kaya't makapangyarihan ang kamatayan ng Panginoon si Kristo sapagkat sa kapangyarihan niya ay natubos niya yung mga taong ibinigay sa Kanya. Kaya kung babasahin natin ang Juan Kapitulo 17, doon makikita natin kung paano na sinasabi niya, itong mga binigay mo sa akin, ito ay iyo at ngayon ay akin. At sila'y aking iniingatan. At ang mga salita mo ay ibinibigay ko sa kanila. At kilala kanya sa pamagitan ko. At yun ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya't sapat at ganap ang pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Hindi na kailangan maghanap pa ng ibang tagapagligtas sapagkat iisa lamang ang tagapagligtas. Ang Panginoon Jesucristo, kasapatan na siya at ganap ang pagtubos ng ating Panginoon Jesucristo sa atin. Sapagkat ang kanyang banal na dugo ay makapangyarihan na lumilinis ng ating kasamaan, kasalanan, pagsalansang sa mga kautusan ng Panginoon. Kaya ang ginawa ng Panginoon, nilinis tayo. At ngayon sa harapan ng Diyos, inari tayong ganap. Matuwid. Sa harapan ng Diyos ay busilak ang ating puso. Pag sinabing busilak ay walang kasalanan, walang nakikita na kasalanan. Kahit sa Old Testament, ay makikita natin dito na sinisisi ang susumpain ang bayan ng Israel. Sabi ng Panginoon, paano masusumpayan? Wala akong nakikita na anumang iniquity o kasalanan o kasamaan sa Kanya. At yun ang pagtingin sa atin ng Panginoon. Busilak, malinis ang ating mga puso dahilan sa dugo at pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang kapanatagan ng bawat mananampalataya na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. May kapanatagan tayo. Hindi tayo nakikilos. Kahit na dumating ang bagyo, hindi tayo natitinag sapagkat ang kapanatagan ng bawat isa ay ang Panginoong Jesucristo na siyang ating sinasampalatayanan. Kaya nga't ang mga bagong nilalang, binago ng Diyos ang ating buhay. Kaya nga sabi ni Pablo, ang sinuman na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Bakit? Binago sila. Binago sila ng banal na Espiritu. Inangkop ng banal na Espiritu ang kamatayan ng Panginoon sa Kristo at sinabi, ito ang magbabago sa Kanya. Inangkop ang dugo at iwinisik at hinugasan ang mga mananampalataya na nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga, ang Panginoon sa Kristo, ang tangi lamang kasiyahan ng Diyos na mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Maging mga banal sa harapan niya. Kaya nga sabi sa Efeso Kapitulo 1, talatang 4, tayo ay kinupkop bilang mga anak. Kaya malaya tayong makalalapit sa ating Diyos na ating Ama na nasa langit sa pamagitan ng panalangin. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan at mabubuhay forever and ever and ever. Ito ang pananampalataya ng isang mananampalataya. At kung ating titingnan, mga minamahal, ang mga ginawa ng Diyos na pinakamahusang gawa sa atin ng Panginoon, ay yung sinasabi sa Efeso Kapitulo 1 o Kapitulo 2, talatang 1, na sinasabi dito, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan na inyong nilalakaran nung una ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Nung una kasi ay tayo masama.
Nung una tayo ay walang kaalaman tungkol sa Diyos. Ngunit ngayon, binago tayo. At sa gitna ng iyon, na sa ibang panahon ay nangububuhay sa mga kahalaya ng ating laman. Na ating ginagawa mga pita ng laman at mga pag-iisip, at tayo no'y katutubong anak ng kagalitan na gaya naman ng iba. Ngunit, ang sabi sa talatang 4, ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig, ay kanyang inibig sa atin. Bagaman tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Kaya't sa pamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. At sabi sa talata 6, tayo'y kasamang ibinangon at pinaupong kasama sa sangkalangitan kay Kristo Jesus, upang sa mga panahong darating ay mahayag na niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya at kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, na ito'y hindi sa inyong sarili, kundi ito'y kaloob ng Diyos. Ang kaligtasan kay Kristo ay kaloob ng Diyos sa atin. Hindi sa pamagitan ng ating mga gawa, hindi upang sinuman ay huwag magmapuri. Ang Diyos ang siyang gumawa ng paraan, kaya ito'y malinaw sa puso ng mga mananampalataya na sa pamagitan ng biyaya ng Espiritu Santo na mabatid ng bawat isa na sila ay tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ito ang tunay na kagalakan ng mga mananampalataya. Kung gaano kalaki ang aking mga kasalanan at kapighatian, ay lubhang malaki ang ating mga kasalanan at kapighatian, ngunit sa pamagitan ng mayamang habag at awa ng Diyos sa atin ay malaking kapanatagan para sa ating buhay dahil sa Panginoong Jesucristo na siyang umibig, na siya ang ating buhay, siya ang ating liwanag na tumatanlaw sa ating buhay, na siya ang ating buhay dahil dumadaloy ang walang hanggang buhay sa ating pamumuhay. Pagmasdan natin ang buwan. Alam ba ninyo ang buwan? Ang moon? Wala siyang sariling liwanag. Pero siya ay kumukuha ng liwanag sa araw. Kaya pag tiningnan ng buwan, ang ganda ng buwan, lalo-lalo na kung kabilugan ng buwan. At yun ang tumatanlaw sa kadiliman. Tayo ay mayambing sa buwan. Wala tayong sariling liwanag. Wala tayong sariling ilaw. Ngunit saan tayo kumukuha ng liwanag at ng ilaw? Sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ng Panginoon, ako ang ilaw ng sanlibutan. Sapagkat siya ang ating ilaw. At kung siya ang ilaw, sabi ng Panginoon, kayo'y maging ilaw at asin sa sanlibutan. Ito ang siyang kanyang ninanais. At sa pamagitan noon ay nakakatiyak tayo na ang Panginoon ang siyang may-ari sa atin. Kaya nga nasabi ni Pablo sa Galacia, yung mga pinag-aralan natin noon, sa Galacia Kapitulo 2, talatang 20, ang sabi dito, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na kinabubuhay ko ngayon, sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos
na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Kaya, yung kamatayan ng Panginoon ay makapangyarihan. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang sarili noon sa kanyang iniibig. At tayo nagpapasalamat sapagkat tayo'y inibig ng Panginoong Jesucristo. Umibig siya. Ang pag-ibig niya ay talagang ibinuhos sa atin ng lubusan. Sapagkat ang kanyang kamatayan ay lubos at makapangyarihan upang tayo ay mabago at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Kaya't binagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. At hindi lamang yun, tayo ay kinukop ng Diyos. Ngayon ay tayo ay pag-aari ng Diyos. Sabi sa unang Korinto, Kapitulo 6, talatang 20, sabi dito, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Ano ang ginamit na pambili ng Panginoon? Hindi salapi, hindi kayamanan, hindi mga katangian, kundi tayo ay binili sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya sabi dito, luwalhatiin niya ninyo ang inyong katawan. Sa inyong katawan, ang Diyos. At sabi ni Solomon, sa Song of Solomon, Kapitulo 2, talatang 16, ang sinta ko ay akin at ako'y kanya. Pinapastulan niya ang kanyang kawas sa gitna ng mga lilis o ng mga lila. Kaya tayo'y lubos na magpasalamat sa Panginoon. Sapagkat sa pamagitan ng mga bagay nito ay maalala natin at tunay na makintal sa ating mga puso, kaisipan at kaluluwa ay tayo'y tinubos na nagmamahal sa atin, nagmamalasakit sa atin ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sa buhay dito, lagi tayong titingin sa itaas. Sabi sa Kolosas, itingin natin ang ating paningin sa itaas. Doon sa kinaroroonan ng ating Panginoong Jesucristo, doon sa kanyang trono na nasa itaas, na siya ang ating hari, na siya ang ating propeta, na siya ang siyang darating na hari. At tayo'y kanyang kukunin at dadalhin doon sa pinangako niya na walang hanggang kaharian. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Patuloy mo pagpalain ito sa aming puso, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.